So dito po, makikita natin sa Acts 6:5 kung paano po pinili. Ito po istorya ni Stephen, no, o si Esteban, kung paano po pumili ng mga magiging lingkod. Ang sabi po rito sa Acts 6:5, nalugod ang buong kapulungan sa panukalang ito. Kaya pinili nila si Esteban o si Stephen, isang lalaking lubusang nananampalataya sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo. So sa 6:8 po, si Esteban na puspos ng biyaya at ng kapangyarihan ng Diyos ay gumagawa ng mga dakilang kababalaghan at mga tanda sa tao. So makikita po natin dito, no, si Esteban, pinili siya. Pinili si Esteban, isang lalaking lubusang nananampalataya, lubusang puspos ng Espiritu ng Diyos. So kaya nga po, si Stephen, nakakagawa siya ng mga miraculous sign, no? Dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil sa Diyos. Hindi dahil siya ay magaling. Tama po ba? So, si Stephen po, he was a radiant soul winner. Kaya nga siya napili eh. Kaya napili si Stephen, no? Dahil nga siya isang mabuting tao. He was a radiant soul winner. Nandun na lagi siyang nagliliwanag. No? Nandun na lagi siyang nag-iilaw. And the secret of life, and the secret of his life and ministry is the fact that he was a man filled of the Holy Spirit. So, ang sikreto po ng pagiging matagumpay ni Stephen, ang sikreto kung bakit siya nakakagawa ng miraculous sign, dahil he was a man filled of the Holy Spirit. Puspos siya ng banal na santong Espiritu, no? Kaya po, mahalaga po, no? Napakahalaga sa atin, sa bawat isa, na tayo puspos palagi ng Espiritu ng Diyos. Na tayo nagpapapuspos. Kasi bakit? No? Makikita naman po natin, pinili si Stephen para sa isang gawain. Na ibig sabihin, nalulugod ang Diyos sa kanya. Being a Spirit-filled life is a God's plan. Ito po ay kalooban ng Diyos na ang bawat isa mapuspos. Kalooban ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay mapuspos o puspusin niya para maranasan po natin yung kanyang provision. Para maranasan natin yung kanyang provision. Hindi lamang po mga pastor, hindi lamang mga evangelist, hindi lamang mga missionaries ang napupuspos, no? Biniyayaan po ni Lord ng kapuspusan tayong lahat upang maranasan natin yung provision niya. No? Dahil, ang sabi po doon sa Acts 24, makikita naman po natin nung nandun sila sa upper room, nagkakatipon-tipon. Dumating po ang Espiritu ng Diyos na parang dilang apoy at lahat sila, no? Lahat po sila ay pinuspos ng Espiritu ng Diyos. So, hindi lamang po yung mga pastor, hindi lamang yung mga missionary, no? Hindi lamang yung mga evangelist, lahat po tayo. Lahat tayo po, pwede po tayong mapuspos ng Espiritu ng Diyos. Amen po yan. Hallelujah. So, characteristic of a Spirit-filled Christian. Ano po ba yung mga katangian ng puspos na Kristiyano? Spirit-filled Christian. Ano po ba yung mga katangian niya? Number one, unang-una po, availability. Kung ikaw, puspos ka ng Espiritu ng Diyos, dapat meron kang availability. Bawat isa po sa atin, no? We are the temple of the Holy Ghost. Tayo po yung templo ng kanyang banal na santong Espiritu. So, pag nasa iyo templo ng Diyos, ang Lord ay karapatan na puspusin ka. Ang problema, kumusta yung templo mo? Ang sabi rin, honor God with your bodies. Honor God with your bodies. Napaparangalan ba natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating buhay? No? So, we are the temple of the Holy Ghost. Kaya kung templo ka ng Diyos, lagi kang may provision. Lagi kang may katagumpayan. Tama po ba? Kaya mong gumawa ng mga miraculous things dahil sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nasa sayo. Kahit saan ka magpunta, nagliliwanag ka dapat because the Spirit of God is in you. No? Si Stephen, he was a radiant soul winner because of the Spirit of God. No? Si Stephen po, makikita natin,
He was a man full of God's grace and power. He was a man full of God's grace and punong-puno siya ng pagpapala ng Diyos, punong-puno siya ng biyaya ng Diyos. He performed great wonders and signs among the people. No? Sa maraming tao, nagpe-perform siya ng signs, wonders, miracles because of the Spirit of God na sumasa kanya. So, pwede rin po tayo. Pwede rin nating maranasan yon. No? Dahil si Stephen, tao lang din siya. Nakagaya po natin. Si Stephen, nandun yung kanyang availability. Hindi siya napipilitan. Tayo pinipilit pa. No? Tayo pinili at tinawag din. Si Stephen, pinili siya, tinawag. Tayo pinili at tinawag din. Ang sabi nga sa Matthew, di ba? Ang mission natin doon sa Matthew 28. No? Humayo kayo, magturo kayo, magdisipulo kayo. No? So, tayo po ba? Meron po ba tayong availability pagdating kay Lord? Available po ba tayo pag tayo tinawag ni Lord? Available po ba lagi ang buhay natin? Sabi ko nga po sa inyo, we are the temple of the Holy Ghost. Kaya po dapat lagi tayong available. Kasi yung Espiritu ng Diyos nandun doon sa atin, siya po yung nagkukumand, siya yung nagtuturo sa atin para lagi tayong available. Ang problema po, sira nga yung temple natin. We need to rebuild our temple. No? Kailangan po nating i-rebuild ito. No, kung dumanas po tayo ng problema, dumanas tayo ng mga distraction, ng hina tayo, no? Hindi na natin marinig ang boses ng Espiritu sa ating buhay, no? So, kailangan po magpapuspos tayo. So, kailangan manumbalik po tayong muli sa ating Panginoon. Ito kasi realidad. Bakit pagdating kay Lord? Kung sino pa yung pinananahanan ng templo ng Diyos, siyang madamot. Di ba? Kung nasa saan yung templo ng Diyos, siya pa madamot. Tayo mga Kristiyano, tayo po ang pinagkalooban ng Espiritu ng Diyos. Lahat ng tumanggap. Yung hindi mananampalataya, mabigay. Yung mga Kristiyano, madamot. Wala dito noon. Wala sa atin noon. No? Wala po sa atin dito noon. No? Pagdating po kay Lord, ang damot natin. Pero pagdating kay Satan, all out tayo. Mga Kristiyano, nakakalungkot po, no? Minsan, pagdating kay Satan, minsan nagiging all out pang Kristiyano. Pagdating doon sa mga, kaya nga sabi ron, do not conform to the pattern of this world. Ang problema, sinong Diyos ng sanlibutan ito? Hindi ba si Satan? So, kanino tayo minsan nagiging all out? Wala tayong time magsimba, wala tayong time manalangin, wala tayong time magbasa ng Biblia kasi babad tayo sa Facebook, babad tayo kung saan-saan sa munduhang ito. Kaya all out pa tayo kay Satan kaysa doon sa Diyos. Minsan po, ganun tayo mga Kristiyano. Di po ba? Amen. No? Pagdating sa Lord, pagdating kay Lord, sa gawain ni Lord, tinitipid natin. Yung ating mga tithes and offering, hindi natin maibigay. Pero pagdating sa kamunduhan, all out pa rin tayo. Tama po ba? Kahit maubos ang pera natin, yung pleasure ng kamunduhan, maranasan lang natin. Pero pagdating kay Lord, tinitipid natin yung tithes and offering. Pag nag-o-offering tayo, pinipili yung pinakabarya. No, 2022 na po. Dagdagan naman natin ang ating offering sa Lord. No? Gustong-gusto mo ng himala, pero tinitipid mo naman si Lord. No? Kailangan all out, sold out Christian tayo pagdating kay Lord. No? Hindi natin si Lord tinitipid. No? Gusto mo ng himala, so unahin mo si Lord. Maghimala rin dapat yung mga brusa mo. Ang nakakalungkot, mga leader tayo, hindi tayo nagtatights. No? Mga tumatayo tayo, hindi tayo nagtatights. Bakit po ba napapunta ako sa tights? Sorry po, napapunta. Kung may tinatamaan, mag-tights na kayo para hindi kayo tatamaan sa susunod. No? Amen po ba? No? So, kinakailangan po, gusto mo ng himala gusto mo ng pagpapala no? Pero may hinihingi si Lord sa'yo, hindi mo nga maibigay. Pangalawa, a spirit-filled Christian is one who is available to the Lord whatever work He may appoint.
No? Dapat po, yung mga Spirit-filled Christian, dapat available ka palagi kay Lord. Saan ka man niyang gawain, saan ka man niyang gustong dalhin, dapat available po palagi tayo. Tama mo ba? Kasi ang susi ng lahat ng ating pagpapagal, pagtitiis, pagsasakripisyo sa gawain ni Lord, ay ang banal na Santong Espiritu. Siya susi. Kaya, kung puspos palagi tayo ng Espiritu ng Diyos, madali ang sumunod. No? Pero kung puspos ka ng Diyos ng mundong ito, mahirap po talagang sumunod, mga kapatid. So, kailangan po magkaroon talaga tayo ng transformation, spirit-filled transformation. No? From the old life to a new life. Kaya nga, do not conform to the pattern of this world, sabi ni Pablo, but be renew. No? Renew your mind. Magkaroon po tayo ng pagbabagong kaisipan. Dahil ang Espiritu ng Diyos ang siyang guide natin para sa kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga nasa atin ang Espiritu ng Diyos para maging available palagi tayo. Saan man tayo ipadala ni Lord, saan man gawain tayo gamitin ni Lord. Kaya nga nasa atin ang Espiritu niya para magamit tayo. Pero ang problema, no? Nasa sa atin na nga, hindi pa natin maramdaman yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Lagi po nating tandaan, dati po wala sa atin ang Espiritu ng Diyos. Maraming magulo, maraming madilim ang buhay, no? Maraming walang kaayusan ng pamilya nung wala po sa atin ang Espiritu ng Diyos. Pero nung tinanggap natin ang Espiritu ng Diyos, nagkaroon po tayo ng kapayapaan, pag-asa. No? Kaya po, i-treasure po natin itong nararanasan natin ito ngayon. No? Yung araw-araw, yung pagpaprocess sa atin ng Panginoon, i-treasure natin. Kung binabago tayo ni Lord, kung may pinapaiwan si Lord, iwanan mo. Kung time nang ibigay mo na kay Lord yung tithes mo. Kung time na. Lagi naman pong time No? Huwag mo nang i-hold. Kasi bakit? Now hold ang blessing. No? Pag wala kang itinanim, huwag kang mag-iintay ng may tutubo. Tama? Amen po ba? Amen. So number 2, we are God's instrument for His Word. Dahil tayo po ay instrumento ng Diyos sa Kanyang salita.